sa mga gwapo't maganda dyan, tas hindi kayo mas malupit sa mga kagaya namin pangit na nag-excel sa buhay, ang bob nyo na sagad. Sasabihin naman nila, di magugustuhan ka lang ng babae kasi sa resources mo. Hindi gold digger yun. Lahat tayo bilang tao, gusto mo secure ka sa buhay. Mismo. Diba? Mismo. Agree. Secure ka sa buhay. Agree. Ngayon, dun mo sila papanisin sa ibang aspect na yun, sa aspect ng resources. Nag-wonder ako nun. Magtatrabaho ba ako? Office boy ako, ang daming ginagawa nun. Magtatrabaho ba ako o magbablog ako? Pinagsabay ko. Di ba? Pinagsabay ko. Kaya sa mga nag-drop dyan para ano yun yung diskarte nila, kalokohan eh. Kayang pagsabayin lahat. Diba? Depende sa'yo. Makikita mo paghirap yung kabayan doon. Naghahanap siya ng iPhone. Oo. Naghahanap siya ng iPhone 11 na mamahalin. Oo. Pang-online class doon. Nagagalit yung anak niya. What's up mga Skynam? Ito nga pala ang paborito niyong Tio, si Tio Bray. At syempre, welcome to Tio Bray Podcast. At ngayon, napaka-espesyal ng araw dahil meron tayong guest ngayon. Pero bago namin simulan tong podcast na to, unang-una, mag-follow ka muna sa Spotify ko at mag-subscribe ka sa YouTube channel ko ngayon. Ngayon na! Yan. Okay, so ipapakilala ko na yung guest ko ngayon. Napakaganda. Kauna-unang lalaking i-guest ko dito sa podcast. Ang pinaka-supremo ng lahat ng pangit sa mundo kahit hindi siya pangit. No. Dahil napakaganda ng jowa. Walang iba kundi si... Ato class S, supremo ng mga lihitimong class S na pangit. At ang lambot ng sopa. Yan. O yan. To, Yo. bakit ka nag-guess sa akin? Syempre gusto kong kumalat yung mukha ko eh. Tapos maganda yung gamit mo eh. Wala ka nito eh. So pinapakinabangan kita sa madaling sabi. Yan. Tulungan lang. Yan to. Ilan taon na to ulit? Ilan taon ka na? 26. 26 Yeah. na ko. Grabe. Pero yung 26 mo, based sa mga content mo, parang ang dami mo ng Experience. pinagdaanan sa buhay. Dami naman kasi talaga. Hustler Madami ka talaga. Yeah. Pero, kailan ka nagsimulang mag-work? Mag-work? Oo. Siyempre, nakagraduate ako kasi nung pinapili ako, diploma o diskarte, diploma pa rin. Nag-graduate ako eh. Oo. Tinapos ko yung pag-aaral. Bali, graduate Oo, ako. sabi mo nga, diploma ka. 2018. Kailan ba ako gumraduate? 2018. Tapos Saan? 1 week. 2018, kung anong college lang doon sa lugar namin. Colegio de San Gabriel, Arcangel. Graduate ako ng IT. Graduate ako ng IT Hindi ako IT. Graduate lang ako ng IT. Magkaiba yun eh. Okay. Tapos ngayon, saan ka nag-work na after nun, pagka-graduate mo? Nagano ako, BPO. Nag-BPO ako. 1 week matapos kong gumraduate. Nag-apply ako. Apply. Siyempre. Para, ano mo, kaysa nakatambay ka dito, mag-apply ka doon. Oo. Nag-apply ako. Tapos, legit, may mga naririnig-rinig lang ako na kung gusto mo daw kung binata ka or dalaga, gusto mo ng masarap na sahod pang binata at dalaga, BPO daw ang sagot. Oo. Di naman nagkamali sila doon. Talagang BPO ang sagot. Bali, Saan to? Saang lugar? Saang Ortigas, Makati? Diyan, O sa Boni. Diyan, sa Boni. Boni. Okay. So, uwian ka from bahay mo? Yeah, 6 hours. 6 hours, 6 Yan ang buhay p.m. natin 6 p.m. pasok ko. 6 p.m. pasok ko, out ko 3 a.m. Yung 6 p.m. para dumating ako ng on time nun, kailangan nakagayak na ako ng 11 ng tanghali. Oo. Para lang umabot ako ng 6 p.m. 3 Mm. a.m. ng madaling araw out ko, makakarating ako sa bahay ng alas 7 ng umaga, Mm. pipikit lang onte, gising na ng alas 11. Sa ganun, buti nga di namatay. Grabe, no? Parang robot, no? Oo, kailangan. Gano'ng katagal? Para sa parang kulang-kulang 1 taon lang din. Mabilis lang kasi inisip ko agad, kailangan ko makapag-abroad. Ganun. Normal na So, normal na abroad ang Pinoy. gusto mo talaga? Normal na Pinoy kasi kung wala naman to, kung hindi naman posible tong content creation. Kasi nung una, hindi, para sa mga gwapo't maganda, para sa mga sikat lang yan. Mismo. Para sa mga ganun-ganun lang yan. Ah. Ang gagawin mo, kunyari ako, ako eh. Kung hindi naman ako, kunyari nagtrabaho ako, hindi naman ako mapopromote doon kasi magaling ako doon sa corporate job. Hindi. Diba? So, ang ina-aim mo agad, abroad. Yun, nag-abroad ako. Parang 1 year akong call center agent. Tapos, nag-abroad ako. Yun, sinundo ka na ng, sabi mo kanina, nanay mo. Sumunod ka na sa mami mo. Sumunod kasi doon yung nanay ko, Oh. kuya ko,
Abu Dhabi, no? Oo, pero baka ma-misinterpret nila, ay, nasa abroad pala yung pamilya niyan. Mm. Hindi big time. Hindi ganun. Hindi talaga. Nung ako nakarating doon, putang ina, lumupit yung respeto ko sa mga OFW. Kasi Same. lintik yung hirap. Mm. Nagalit pa nga ako doon sa mga kapamilya ko doon eh. Kasi sabi ko, bakit di nyo sa akin sinabi na ganito pala kahirap buhay dito? Ang sarap-sarap ng buhay binata ko doon sa call center. Tapos ikaw dito, parang yung naghihintay ka ng padala nila. Oo, Grabe. hindi naman ako nag-aantay padala kasi nga nagtatrabaho ako. Pero yung sumasahod ako doon ng maayos eh, doon survival talaga sagad eh. Mismo. Diba? Ako, ano rin eh, parehas kami ni Ato, one common ground, parehas kami nag-UAE ni Ato. By the way, para sa mga nanonood, yan, parehas kami nag-UAE. Ako Dubai, si Ato nag-Abu Dhabi. Okay, ako naman sa Dubai, doon ang na-experience, tama ka doon, yung respeto ko sa OFW. Kasi, yung mga tita ko, mga states naman sila, pero OFW. Nung nakita ko doon, nung nagpunta ako sa isang flat, nung tumira na ako sa flat, yan sa may Alwega, yan. Alwega, yan. Nandun ako, yung sala, ang daming balikbayan box. Sabi ko, bakit ganun? Ang daming balikbayan box dito sa sala, ganyan. Hanggang may nakakwentuhan ako isang ka-flatmate ko, kinukumpleto pala nila yun. By December, Buo na. Tayong nandito sa papadala. Pilipinas, 'di ba? Ang ginagawa natin, naghahanap lang tayo ng request natin na kunyari gantong sapatos kasi akala natin parang basic lang to doon, sa abroad to eh. Sapatos, gadget. Yun pala ang hindi nila sinasabi ng mga kapamilya natin na hindi selfish, no? Hindi nila sinasabi na hahanapin ko pa 'yan. Isa-sacrifice ko pa yung kakainin ko para lang mabili ko yung gusto mo. Saka naghihintay ka na sale. Oo. Isang taon mo palang pupunuin yung balikbayan. Yun ako parang, wow, okay. Lalo ako masama loob ko sa nanay ko noon nung college ako. May gusto kong sapatos, gusto ko to. Sinend ko pa yung picture, sinend ko yung size. Tapos hindi niya makukuha yung ganun. Oo. Masama loob ko. Oo. Tapos yung pagdating ko, ganun nga. May mga balikbayan box na parang kada sale, buwan-buwan. Kuha sila ng, ito gusto ni ano to eh. Ito gusto ni ano to eh. Pucha, tapos hindi kumain kasi walang sobrang malaki. Tapos ako naman nun, siyempre, alam nyo naman, Gen X na ako, hindi ko na may tatanggi. Galing States yung mga sa akin, balikbayan vaccine. Ang laman nun, nung panahon ko, puro medyas. Medyo kumot. Puro mga lotion. Mga ganun. Kasi ko parang, ano to? Parang, pero ngayon nung nakita ko yun, puta, grabe pala paghirapan to. Bago mapuno. Totoo. So yung, di ba, yung respeto ko sa OFW din, totoo. Grabe. Okay, sa Abu Dhabi, ano yung pinakanahirapan ka? Sa akin personal, syempre yung buong pamumuhay. Kasi Okay, eto, isa-isahin natin. sa mga hindi, para may idea na kayo, sa mga, ang dami kasi ngayon, makagraduate lang at lumaya sa bansa na to. Ganun yung bukang pilit nila. Nakakala nila, pag nakaalis sila ng Pilipinas, ang sarap na ng buhay. Ito, real talk. Maganda lang siya sa My Day. Maganda lang siya sa picture. Yes. Kasi mukha kang lifestyle eh. Oo. Pero yung pamumuhay doon, kung dito sa Pilipinas, ito ang napansin ko doon ng final verdict ko Kung dito sa Pilipinas, hindi ka sasahod ng limpak-limpak. Hindi ka rin sasahod ng limpak-limpak doon. Kasi kung ano ka dito, i-amplify ka lang doon. Mismo. Kung mediocre ka dito, gusto mo doon, malupit ka, hindi. Hindi. Pero, aminin din natin, yung mga waiter doon, ang tataas din naman ng sahod kaysa dito. Tama, di ba? Tapos hindi alam ng mga kapamilya dito na ganun pala yung trabaho. Oo. Mga office boy, runner, muchacho, utusan. Di ba? Hindi, nasa abroad yung ano ko. Big time sa Pinas, pero hindi. Pero ako, na-appreciate ko yung, kumbaga mas lalong tumataas yung respeto ko sa'yo na nalaman kong nag-office boy ka. Kasi ako, to be honest, I'm guilty. Namimili ako ng trabaho, bro. Nandun ako yung parang gusto ko either office lang or magtitinda sa store. Pero iba yung office boy, bro. Sagad. Bro, iba yun. Sagad. Alam ng mga nag-OFW sa Dubai na iba yung naglilinis ng banyo, Ng mga nagtitimpla ng kape. Pang ano yun eh, pang anaps yun eh. Di ba? Usually, ganun eh. Pero ano yung nag-push sa'yo nun? Kasi, sa akin kaya ako nag-office boy. Wala na parang lumalaki na yung atraso ko dun sa mga nag-aabono nung pamumuhay ko dun. Kasi naabonohan, wala naman akong pera eh. Diba? Kailangan kong mabisahan. Diba? Tanggap na ako ng kahit anong trabaho. Okay. Tapos dead man naman ako sa ganyan. Basta sa sahod. Yung pagka-office boy ko pa, wala siya sa opisina. Nasa parang giniba siyang building, nasa Maalikabok. Nasa engineering firm yun eh. Nasa Maalikabok.
Tapos yung mga kinikis ko doon, yung mga CR ng mga iba't ibang nationality na pag tumatae, tae lang talaga. Tapos Oo. di na maghuhugas yun, kikis-kisin mo yun. Oo. Di ba? Tsaka Oo. ano lang, survival. Oo. Yun lang, yung nagtulak kung bakit kailangan kong i-go yun. Survival. Yun lang ba yung pinakamatagal mo naging trabaho doon or prior ano pa? Hindi, 3 months. 3 months ko naging trabaho yun. Tapos wala akong naging trabaho kasi nga, dumating ako doon, introduction na nung COVID eh. Tapos hindi pa sineseryoso. So gaano ka katagal sa UAE? Para mga 1 year and 4 months or 5 months ata. O, di ba? Parang ang tagal mo tapos onti lang yung tinaba. Ako nga 2 years, 6 months, 8 months walang trabaho. Tambay. Para lang sa mga nanonood, oo. Sagad. Nakatatlong exit ako. Yeah. Alam ko yung mga taga UAE naiintindihan yan. Yung exit, yeah. Oo, yung exit na Para para kayo. ma-extend. Oo. Hindi, wala silang, yung iba walang idea dun sa kung ba't nag-exit. Para ma-extend ka nun kasi naka-tourist ka lang. Oo, Tapos nakatourist hindi ka. pa proper yun, ha? Oo. Hindi proper yun. Di ba? Kasi tourist visa ka lang, turista ka. Oo. Di ba? Pero gagalawan mo dun sa immigration para makatagos ka. Di ba? Saka Turista natatawa ako doon. Ewan ko kung alam mo to malamang. Saan ka umexit? Madalas Oman. mga Oman. Oh. Di ba yung pag-Oman kayo? Kaya ka nga exit, 3 months, ubus na yung visa mo. Di wala ka Exit ng work. Oh. Wala ka work, tama? Pero yung mga Pilipino doon, bumibili pa ng Alfonso, 1.5. Di ba ang isang MP Light? Habang 1.5. nag-aantay. Hindi, habang nag-aantay. Habang nag-aantay, Yeah. inom pa ng inom doon. Mga Di ba? Pinoy. Yung mga Pinoy. Yun lang. Kaya ako doon ako, tangina. Umiinom pa tong mga grabe Pilipino. Umiinom pa din. Sabi ko, wala nang trabaho. Umiinom pa Kaya din. nahihirapan. Kaya marami sa Pilipino ang nahihirapan mag-proceed sa mas masarap na buhay. Kasi nga, Oo. kahit ganun, mahirap buhay doon bilang isang OFW. Mm. Nag-exit ka nga, ibig sabihin wala kang trabaho, wala kang pera. Oo. Tapos iinuman mo pa. Oo. Diba? Kaya nahihirapan mag-progress ang Pinoy. Yung Okay. iba. Yung iba, oo. Pero meron naman mga Pilipino, well, actually, 2% na may mga kaibigan din ako. Talagang nagtagumpay doon na as in 30,000 dirhams, ganun yung mga sahuran. Yun. Tapos ang dami nilang doon, ang dami nilang racket. dami Marami na akong kakilala racket. doon na ang dami nilang racket doon. Oo. Na makikita mo sila, promodizer lang sa mall, pero lintik yung lifestyle dito sa Pinas. Lintik na inaipundar dito kasi bukod doon. Oo. Iba't iba yung mga hassle nila doon. Depende pa rin. Tapos yung pag umexit ka, isa pang ko yun, pagdating nyo ng border ng Oman, bago pumasok ng Dubai, di ba toll gate lang yung border, di ba? Pag nakabas. Parang ganon, toll gate lang ng SLEX, parang ganon siya eh. Nakabas, bababa kayo, ang haba ng pila nyo, para kayong mga Meksikanong papasok ng Amerika. Yeah. Tapos makikita mo yung mga puti, lalabas lang sa toll gate, yung U-turn lang, babalik sa kabila. Yeah. Yung mga puti. Ganon ang buhay ng Pilipino dun. Yun ang hindi nila alam. Oo. Diba? Para mag-survive ka lang ha, tapos hindi naman pag-exit mo, pag na-extend ka, may pera ka na, pagbalik mo sa city, hindi naman. May ka-workmate ako noon nagtrabaho kasi ako doon, fitness company, nagbebenta Wow, ako big ng time. sales. Oh. Sales. May katabaho ko doon. Century tuna na lang kinakain namin na pansit canton. Yung pamilya niya nakamontero daw, tapos ang ganda ng Diba? buhay doon. Pero Diba? kami, century tuna, bukas lata bro, bukas lata, kanin, may baon, ganun lang. Parang luho na yung mag-shawarma ka na Oh. mag 6 dirham no? Luho pa yon. Luho pa yon. Bibili ka lang ng manok sa manok sa lulu. Oo, oo. Yun na maghapon. Carrefour. Ayun, Yan. oo. Mura pa kayo, mahal pa ka Carrefour Oh, eh, di roasted ba? chicken, 11 pa yun eh. Oo. Pero yun lang, ang mura ng pagkain doon. Hindi katulad dito, talagang mamamatay kang dilat. Ayun din yung napansin ko doon. Kaya maraming mayaman na lokal doon. Kasi yung gobyerno nila doon, hindi madamot. Oo. Di ba? Sa resources. Oo. Di ba? Ganito yung presyo niyan. Pero imbis itapon at mabulok, o i-sale na lang yan para ma-consume. Tsaka yung mga lokal na hindi nag-i-English, nagsiserox lang, reception, ang sinasahod, mga nasa 70,000 pesos. Narinig na naman nila yun. Oo. Maakit na naman sila. Kailangan ko na talagang Pero ang Oo. hindi nila alam yung lifestyle, yung higaan lang eh. Oh. Ano yung naranasan mo? Sige, ikaw, So, kwento mo kunyari, sa kanila. sumahod ka ng ganun, 70K. Sabi Oo. natin 70K sa conversion. Oh, 5,000 dirhams, let's say. Oh. Ang sahod niyan, Eh magkano yung 70K. higaan mo? 750. Magkano yun? 13K? Oo, 13K. 14K? Higaan mo 14K? 750, taas yun ha, hindi yun baba. Ano na yun na parang dito magandang upahan na bahay na yun. Oo. Diba doon, kama lang yun. Maririnig mo yung ungol nung katabi. Oo. Diba kunyari may nag-aanuan doon. Rinig mo yung ungol, rinig mo yung kalabog. Mm. Walang comfort. Diba? Totoo. Tapos yung lifestyle kasi doon eh. Pag wala kang pinagkakaperahang malaki doon, para ka lang ding isang kaig, isang tuka doon.
Mismo. Wala ka ring dating. Mukha lang maganda kasi nga, pag nag-post ka, ganda nung background. Pag nag-My Day ka, ang ganda ng lugar. Kaya parang, kailangan ko makaalis ng Pilipinas. Oo. Mabobo. Ang nakikita nila yung picture, hindi Yeah. nila alam yung hirap sa likod ng picture. Oo. Putya, may nakita ko doon. Ito, bad trip na bad trip ako. Hindi ko lang mai-content kasi lintik yung gigil ko doon. May nakita ko doon. Kasi mahilig ako mag-window shopping sa mga mall doon, kahit wala akong pera. Pandemic noon. Online school. Online class. May tatay doon. Na makikita mo naman, hindi sa pagiging judgmental. Makikita mo, makikita mo na parang hirap na hirap siya doon sa UAE. Makikita mo pag hirap yung kabayan doon. Naghahanap siya ng iPhone. Oo. Naghahanap siya ng iPhone 11 na mamahalin. Oo. Pang-online class doon, nagagalit yung anak niya. Gusto mo iPhone, pakaka-release lang ng iPhone noon na 11. Oo. Pang-online class. Walang alam sa tech yung tatay. Oo. Magagalit daw yung anak, baka hindi makagraduate. Diba? Kasi yung mga anak nga, yung mga kapamilya dito sa Pinas, akala nila basic doon. Mismo. Pero hindi. Mismo. Ako na nagsasabi sa inyo, hindi. Hindi ko lang na-i-vlog Hindi ko lang na-i-vlog yung buhay doon. Kasi nga, putya, lumaki na nga akong walang makain, pati ba naman sa vlog, wala akong makain. Diba? Kasi naniniwala ako na dito sa buhay public figure, may dalawang image ka na pwedeng piliin. It's either yung lagi kang nakakaawa, madrama na sunugang kami. Ganon, di ba? Nakakaawa ka lagi. Or yung luma-lifestyle ka ng sagad. Di ba? Ako naman personal, kaya parang ang sarap lagi nung kinakain ko, nasa ganito ko. Ayun yung pinili ko. Kasi nga parang ina-attract ko yung aura na ganun. Gusto ko yung ganun buhay. Mismo. Pero kahit yung ganun na content ko, talagang pinaglalaanan ko lang ng pera, hindi pa maluwag sa akin yun. Pero yun lang yung pinili kong imahe na lifestyle masarap. Para yun yung maibato kong energy sa mundo na ganito yung gusto Abundance. ko. Oo, ganito yung gusto ko. Yun. Diba? Kaya hindi nakakaawa. Hindi ko na na-i-vlog yung nakakaawang buhay dun sa UAE. Anong yung masasabi mong nakakaawa na naging yung halimbawa ako pinaka-nakakaawa ako dun is natulog ako sa park. Wala, hindi ako umabot sa ganun. Hindi ako Meron umabot ako sa ganun. isang overnight lang naman pero sabi ko tangina hindi mangyayari sa Pilipinas to. Oo, totoo. 'Di ba? Kasi may nasa corporate job ka dito Oo. 'Di ba? Pero doon natulog ako pero tas andyan yung maleta mo, nakaupo ka lang doon, nagaano ka, hindi ka. Sa akin hindi ako umabot sa ganun. Yung awang-awa ako sa sarili ko. Nung unang buwan na hindi ako sinahuran. Tapos binubuntal niya pa ako. Tapos hindi ako mapalag, si Ren yung amo, hindi ako makapalag kasi hawak niya yung passport ko. Hindi ako sinahuran. Maya akong, alam mo kung ino-optic ka diba? Ino-optic ako, lintik yung paglilinis ng mga tae ng iba't ibang nationality. Tapos hindi ako sinasahuran. Doon ako, hindi ako sumahod do. Tapos kailangan kong ituloy ito kasi binisahan niya ako. Yun nga yung doon yung law nila doon, pro-employer. Oo. Dito hindi pwede yun. Oo, Mamiss ka sahod. Pero naaabuso naman ng mga Pilipino. Yun naman malala. Pero doon, puta. Pag hawak nila passport mo, pag gusto nilang tumalong ka sa bangin, wala kang magagawa. Doon ako awang-awa sa sarili ko. Kasi tapos, dito, pag nawalan kang trabaho, hindi ka lang hindi kakain. Wala ka pang bahay. Wala ka pang visa. Illegal ka pa, ikukulong ka. TNT ka. Yeah. May mga ibang Pilipino doon, may utang, nagpapakulong na lang. Kasi para libre lang, pagkain. Hindi, tsaka less yung utang. Mababawasan. Ganon din naman, 3 days. Nagpa-asunto. Paasunto na lang. Di ba? Grabe. So, ano nagpasimula sa'yo sa ito na? Vlogging, bro? Parang high school pa lang naman, tinatry ko nang magpasikat. Mga Filipino Vines era. Filipino Vines, sila Kong TV, sila Lloyd Cadena. Pinipilit ko nang sumabay. Gusto ko magpasikat. Parang naman siya sa akin, yung pagiging sikat, parang wildest agenda siya sa akin na hindi ko alam kung posible. Pero, malay mo. May ganun ako, malay mo. Try lang ako ng try lahat ng sinubukan ko, mga pagko-content lahat. Tapos hindi tumatagos. Tinigil ko lang siya nung nag-college na ako. Kasi nga parang buong high school ko sa tinry magpasikat ako hindi tumagos. Nung college ako, sabi ko, focus muna ako sa corporate. I-aim ko na yung career. Yung pag sabi mong corporate, career Ayun yung in-aim ko. Tapos bali hindi ako nagsimula. Nung nandun ako sa Abu Dhabi, nagbalik loob lang ako. Parang, nung nandun kasi ako, wala kang trabaho, mahirap buhay. Tapos na ako noon, nababaliw na ako, frustrated na ako sa buhay. Ang laki na ng atraso ko sa pamilya ko. Tapos tumingin ako sa paligid ko, ano bang meron ako? Mabilis internet dun Diba? Sinabi mo. May laptop yung pinsan ko dun. May pirated akong Adobe.
May Android ako. Mm. Pucha, Paymore nga pala ako nung nung high school ako, Paymore ako. Oo. Eh kung testing lang, ganun Oo. lang, testing lang. 'Di ba hindi ko siya ginagarantiya na pag ginawa ko to, magbo-boom. Oo. Parang ang nangyari lang sa akin, imbis na inuubos ko yung stress ng utak ko dun sa plan A na magkaroon ng employment dun. Try nga ako dito sa plan B, vlog ako. Vlog ako, Android phone. Tapos may oras lang ako ng pagbablog. 10 lang. 10 a.m. kaputukan ng araw. Pag di ako nakapag-content nun, mamaya na akong 2, kaputukan ulit ng araw. Wala akong ring light eh. Wala akong ilaw, wala akong mic. Tapos nasa trabaho yung mga kasama ko sa plat. Ako lang tao dun. Solo ko. Maganda yung lighting. Nagka-followers. Nung nagka-followers, tangina ito na ata yun ah. Pinapagalitan pa ako ng nanay ko noon kasi yung nanay ko. Ano yung unang video? Ano yung ginawa? Ano yung tinapik mo? Ano? Tungkol siya sa babae na TikTok eh. Nauso siya sa TikTok. Naging era sa TikTok yung mga babae na, kayo boys, bakit kayo ganito? May tanong silang ganon. Tapos, ang daming views nun. Naghahanap ako ng ano. Kasi fan ako ni Kong. Sa mga bago kasi na nakapanood lang kay Kong, hindi nyo na inabot yung OG na Kong. Na ganito yung ginagawa ni Kong. Nagre-react siya sa mga kung anong issue ng Canal Vibes. Galit vibes. Diba? Bara-bara vibes, ganon. So, impluensya by Kong, kailangan kong rebatan to. Yung what if ng babae na to. Sikat siya sa TikTok noon. Narebatan ko yung what if niya. Nag-boom. Kasi wala sa internet, puro babae lang. Sa TikTok, no? Puro babae na may what if, walang sumasagot. Doon ako pumasok. Doon ako pumasok sa eksena. Nag-boom. Nag-boom eh. 600k views. Lula ako nun. Grabe, no? Sa bilang fame whore na matagal tumesting tumagos, 600 views one day, kinilabutan ako nun. Eto na ata yun. Ratrat ako 1 week. Ratrat 1 week. Araw-araw shoot, no? Parang 1 week lang. Nakikita ko doon minsan parking yung background mo, yung alam ko yung katabi flat. Yung mga gano'n. Ratrat ako 1 week, tas na-delete yung page ko. Na-delete yung page ko. Kaso, TikTok na-delete? Hindi, Facebook ako nag-upload. Facebook? Okay. Nasa TikTok Nasa TikTok yung mga content ng babae. Sa Facebook ako umatake. Di ako lang yung ganun sa Facebook. First time ako lang. Naka-cellphone lahat. Bago sa paningin nila. May lalaki, binubuntal niya yung babae. Saka nakalugay ka pa. Yeah. Yun yung dati, di ba? Diba? Lugay. Nag-boom, ratrat 1 week, na-delete yung page. Isa pa. Ang dating sa akin nun, kung bakit siya na-delete, tinetesting lang ng mundo. Tinetesting ng Diyos ako kung gusto ko ba talaga. Kasi putya, ang dami kong views eh. Parang malaking responsibilidad siya eh. Mismo. Gumawa ko ulit. Kung ano yung nawala ng 1 week, bumalik din ng 1 week. Niratrat ko na, tas yung nanay ko, traditional yung nanay ko. Nababadtrip yung nanay ko, teacher nanay ko, di ka galang-galang. Mukha kang walang pinag-aralan sa pinaggagawa mo. Di ba? Tapos ako, in-explain ko. Nag-explain ako one time sa pamilya ko, siyempre ganyan. Sabi ko, ano to? Something to. Wala akong sinasabing exact na kung anong mangyayari, pero something big to. Sabi ko, ano to? Another pinto to na nagbukas na nandyan na eh. Kasalanang hindi ako pumasok, parang ganun. Tsaka yung mga banatan mo pa doon, ha? Kailangan kong umuwi. Nasa Pinas yung market nito. Gumanon ako. Ayaw nila kasi wala rin naman silang pang-abono sa pamasahe. Kasagsagan nung yun, parang 30k followers ako nun, doon ako natanggap as office boy. Di nag-wonder ako nun. Magtatrabaho ba ako? Office boy ako, ang daming ginagawa nun. Magtatrabaho ba ako o magbablog ako? Pinagsabay ko. Di ba? Pinagsabay ko. Kaya sa mga nagda-drop dyan para yun yung diskarte nila, kalokohan eh. Kayang pagsabayin lahat. Totoo. Diba? Depende sa'yo. Pinagsabay ko. Grabe, no? Sikat ka na, pero naglilinis ka ng kubeta. Oo, di ba? Grabe yung mo, bro. Grabe yung... Pagpapunta ako dun sa papasukan ko, nakabasa ko, may mga bumabati na sa akin kahit papano. Tapos wala silang idea na yung papasukan ko, magkukuskus pala ako dun ng tae ng patan, ng Bengali. No? Wala silang ideya. Kasi never kong ipinakita sa kanila na yung buhay ko dun mahirap. Di ba? Pero tama yun eh. Yung energy na gusto mong ibigay, abundance. Yeah. Tama yun kasi karaniwan ng Pilipino, nandun sila sa
Wala ako niyan eh. Oo, hindi ko kaya Mahirap yan. lang ako eh. Oo, hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Sad boy eh. Oo. Alam mo yun, parang ganun eh. Ayun, Hindi eh. legit. Hindi nag-work yun eh. Yung sa akin, tunog ano yun eh, tunog arrogante na social climber. Kasi, Oo. yung mga pinupuntahan ko, yung mga kinakainan ko, pinaglalaanan ko siya, iindahin ko siya ng ilang days. Tipong titipirin ko ng ilang days para lang ma-accomplish ko yung ganong content. Oo. Diba? Pero yun kasi yung napanood nila, sarap ng buhay, big time. Ayun kasi yung binabato kong energy sa mundo eh. Ayun yung gusto ko. Tsaka sa akin, kung ang dami kasi natitrigger eh. Ano ba naman yan? Ano, ganyan. Parang yabang naman. Oo. Sa akin, pag nayayabangan ka, ibig sabihin, hindi ka masaya sa buhay mo. Oo, totoo. Kasi kung masaya ka sa buhay mo, may inspire ka eh. Posible pala. Kasi hindi ka naman Ako, honest to goodness, alam ko hindi ka nagyayabang dun sa Hindi. video mo. Hindi. Hindi. Di ba? Hindi. Kasi ang dami, alam mo yung pandemic, may nakita lang na ano sa kalye, dun sa Commonwealth, may nakita lang na Lambo. Ano ba naman yan? Nagyayabang? Pandemic, nagyayabang. Kasalanan ba nung tao, puta, kaya kung mayaman Kung may siya? lambo siya, Oo. kailangan painitin ng linggo. Di ba? Tapos ikaw, wala kang Lambo na matitrigger ka para lang masabi mong masama yung... Kumbaga, dito sa Pilipinas kasi masyado nagiging glorified yung mahirap eh. Oo, yung parang ang sarap lang umasa sa hingi. Okay lang mahirap tayo. Oo, Kasi buo naman pamilya natin. masaya naman tayo. Putang ina, subukan mo magka-cancer nanay mo. Ewan ko na lang. Kung Tas wala kang matuwa pera. ka, wala kang pera. Totoo. May mga misinterpret yan, Matik. Oh, Di ba? 'di ba? Hindi sa akin okay lang, 'di ba? Matrigger pero minsan tama ring magising yung mga tao eh. Ako kaya na-appreciate ko rin yung ginagawa mo yung alam kong malalim kang tao, bro. Nung pag nakikita kita, kailangan eh. Yeah, kailangan. Kailangan ito, perfect example content. Given a choice, hindi naman ganyan ang gagawin mong content eh. Kung ang mga tao matatalino, Totoo. ang gagawin mong content malamang motivation no ano kasi meron ka nun. Totoo. Same as with me. Hindi ko rin naman gagawin yung bastos kung hindi rin naman ako papanoorin na puro ano. Kaso, paano naman kakain yung mga anak ko Totoo. kung hindi ko gagawin to? Survival nyo sa akin niya. Actually, ano pa yun eh. Passion sagad yun eh. Oo. Kasi yung, kunyari, passion sagad, di ba? May bubuntalin akong babae sa dulo. Mm. May empowerment ako patungkol sa mga kagaya kong pangit na ganto ganyan, dapat ganto ganyan, dapat ganto ganyan. Mm. Dahil nakasigaw ako, Oo. dahil nagmura ako sa umpisa, kulay dilaw na agad yung monetization nun. Wala namang papasok na pera dun eh. Oo. Tsaka lalo na ngayon. Passion sagad. Oo. Same. Ako din. Kumbaga itong pagko-content sa akin is same as nung na-inlove ako sa pagbabanda 20 years Alright. ago. Parang ganun. Ganun siya. Ganun siya nagpapalight up. Pero bakit pangit na niche ang pinili mo? Hindi na ako lumayo, siyempre. Ako, dama ko yun. Na-experience ko yun simula pagkabata ko, yung ma-disregard, yung maisantabi, yung ikaw lagi yung bunot. Kasi pangit ka eh. Ikaw nang ikaw yung bunot, ikaw nang ikaw yung hindi i-value yung pinagsasasabi, ikaw nang ikaw yung ire-reject, ikaw nang ikaw yung hindi Ilang kasama beses ka nababasted nun? Kasi nga ako bata pa lang ako, aware na ako eh. Mm. Kaya naging takot ako manligaw. Pero sa buong buhay ko, Oo. 2 beses ako na-reject. Pero yung effort ko dun sagad. Talagang Mismo. tropa ko, may dalang letters, kinantahan ko. Oo. Mga ganun, di ba? Effort yun eh. Pangarap ng babae yun. Wala pa namang umuulan tapos Oo, pumunta ka sa gate. Wala pang wala, ganun. wala. Pero pangarap. Ako nangyari na sa akin eh. Umuulan, pumunta ka? Oo, umuulan. Pinuntahan ko, ex ko. Umuulan. Pinuntahan lasing ka ko. nun? Balikan- Lasing ka lang nun? Hindi ako lasing. Ah. Yun ang malala. Namanasan ko rin yun. So, yun. Kaya tinaano ko yun sa'yo. Sa akin, pangit lives matter kasi nga, dama ko lahat ng rejections, dama ko lahat ng negativity ng mahirap maging lalaki sa mundo, sa Pilipinas. Totoo. Pero mas mahirap maging lalaking pangit. Eh ang kaso, ito ang pinupunto ko lagi, hindi lahat ng pangit kagaya ko. Na ganito umaura, ganito pumalag. Mm. Karamihan pag pangit na disregard, dinadamdam, napapano na. Hindi Oo. na alam paano babalik yung boost sa sarili. Oo. Kaya ako andito. Mm. 'Di ba? At the same time, ginagawa ko yung gusto ko na pumipera ako, nagbibideo-video. At the same time, may nagchat-chat sa akin. Pangit sila daw. Dahil daw sa akin, ganto ganyan. Mismo. Dahil ganto, hindi na daw sila na-auto ng babae. Ang luwag na daw ng pakiramdam. Oo. Ganon yung gusto ko. Oo. Kasi hindi naman lahat ng pangit kagaya ko eh. Oo. Ayun yung, kaya may pangit lives matter. Kumbaga, hindi mo kailangan. Natawa eh. Di ba? Yung naiisip mo ang creative, bro. Pangit lives matter kasi kadalasan pag pangit ka, ang gagawin mo para ma-recognize ka ng society,
kailangan maging gwapo ko, kailangan maging cute ako para maging in ako, para Mm. ma-recognize ako, pero hindi. Diba Oo. ako na yung nagsasabi, proper mindset, proper body language, proper attitude, Oo. proper galawan sa buhay. Kaya. Pangit ka, tapos malupit ka. Hindi mo kailangan magpa-cute, hindi mo kailangan magparitoke para gumwapo, para ma-recognize ka ng society, o kaya ng trip mong shorty. Oo. Diba? Tama. Yun talaga eh. Pero naniniwala ka ba talaga ang babae mahilig sa gwapo? Oo! Hindi ba? Para sa akin kasi, yung gwapo can only take you as far as 20 minutes. Yun nga eh. Alimbawa, kasama... After nun, personality na eh. Okay. Para sa akin. Paano magra-run yung 20 minutes na yun sa isang pangit na lalaki kung hindi nga ipi-play? Di ba? Kunyari, may gets 20 kita minutes yun. na May ipi-play. point yung sinasabi mo. Diba? Paano mo papansinin? Hindi ako vlogger. Like for example, hindi ako vlogger ha. Mm. Hindi ako vlogger. Si Enrique, hindi rin artista. Enrique. Babae ka. Oo. Sino kakausapin mo sa amin? Kunyari, kupal siya. Bibeng-bangin ka lang niya. Ako, lintik personality ko, akong bahala sa'yo. Sino nga entertainin mo? Kahit sabihin natin na sa 20 minutes lang naman yun eh, yung mapapugian, personality pa rin gusto ko. Pero hindi eh. Yung maraming babae na kahit sablay yung personality nga nung lalaki. Oo. Dahil gwapo nga, nasasayangan sila. Hindi, ako magpapaayos dyan, be. Maaayos ko yan siya, be, dahil sa akin magbabago siya. Feeling, Diba? Ganun yung mga tanga eh. Falling in love with the future. Tapos nami-misinterpret ng mga babae na nagpapaka-sad boy ako. Hindi ko sinasabing piliin nyo kami. Oo. Na pag may ganun akong content na sinabi ko, yo, yung babae ang gusto niyan gwapo. Oo. Direktang mensahe siya sa kapwa ko pangit. Oo. Na hindi na para magaksaya ka ng oras na pumila kung saan nakapila din yung gwapo. Oo. Kasi may sarili kang pila dapat. Andito yung pila ng maangas na pangit oh. Daan patungo dun sa above na gusto mo. Tapos may sariling daan din tong mga gwapo. Tapos Oo. pinipilit mong dumaan dito ngayon, reject ka. Oo. Reject ka ng reject. Hindi mo kasi alam may shortcut din dito. Mm. Kailangan mo lang maging malupit na pangit. Oo. Ayun yung sinasabi ko, hindi siya para piliin nyo kami. Hindi. Hindi. Oo. Lupitan mo. Malupit na pangit ka. Actually, sa akin ganun eh. Kung alam mo na nga hindi ka naman kagwapuhan, Pipila ka pa dun sa pila ng gwapo. oo. Bumawi ka sa iba. Yeah. Bumawi ka sa iba. Sasabihin naman nila, di magugustuhan ka lang ng babae kasi sa resources mo. Oo. Hindi gold digger yun. Hindi. Lahat tayo bilang tao, gusto mo secure ka sa buhay. Mismo. Di ba? Mismo. Agree. Secure ka sa buhay. Agree. Ngayon, dun mo sila papanisin sa ibang aspect na yun, sa aspect ng resources. Oo. Hindi naman para panisin mo yun yung gwapo. Oo. Papanisin mo yung past na ikaw, na Oo. walang resources, na hindi Yes. ka makapantay dun sa gwapings, di ba? Yes, Pangit yes. na may resources ka. Oo. Halos match na kayo nun eh. Oo. Legit. Kaya pag nakita nila yung above ko, tangina mo, pangit lips mother ka, yung above mo, ang ganda. Kasi nga, lahat ng sinasabi ko sa inyo, bago ko sabihin sa inyo, putang ina, na-play ko. Diba? Ako muna yung gumawa. Effective. Sa akin parang ganun eh, mismo eh. Alam mo bakit ka nakakuha ng maganda? Bakit ka nakaano? Kasi inayos mo yung buhay mo. Oo. Aayusin mo yung buhay mo, hindi para, pangit ako eh. Hindi ako papatulan yan. Pangit ako Hindi eh. ka papatulan. Pangit ako, papatulan lang naman ako niyan pag nagkaroon na ako ng ganito, nagkaroon na ako ng ganyan, pag ganito na yung narating ko, alam mo na pala eh. Mismo. Di ba, alam mo na pala. Ba't di mo Oo. pa simulan? Mismo. Di ba? Mismo. Gawin mo na, alam mo na, nasabi mo na nga oh. Pangit ka, papatulan ka lang pag ganito na yung narating mo, pag ganito ganyan. Alam mo na pala yung sauce. Di mo Oo. patimplahin. Ako Mismo. nagsasabi sa'yo, posible. Kasi sasabihin nila, hindi vlogger ka eh. Vlogger ka eh. Hindi naman ako pinanganak na million followers eh. Mismo. Di ba sabi, di vlogger ka, kaya mo nasasabi, may pera ka. Hindi ako pinanganak na million followers. Di ba? Tsaka hindi ko siya ginawa ng isang iglap lang na ganun. Tsaka hindi kayo naglinis ng kubeta. Alam mo! Hindi Di ba? naman siya part ng pagiging vlogger, pero yung discipline. Yun. Yung discipline. Yun Paano nga. mo siya mapagsabay? Kumbaga yung journey mong pinagdaanan bago mo malasap yan, putang ina. Bro, hindi madali maging vlogger. Hindi madali magpaabot ng 5,000 followers. Sabihin Totoo. natin. Totoo. Mahirap. Sagad. Mahirap. Kaya nga ako, minsan, naiinis ako dun sa mga hindi ko naman friends, pero magtatampo, papupuntahin ako dun. Pag sinisingil ko, magpapapromote. Tapos papakainin lang daw nila ako. Kaya ko na magbayad ng pagkain ngayon. Hindi na yun commensurate sa kaya kong i-offer ngayon. Yeah, mami-misunderstood. Tama, mali. Tama naman kasi mami-misunderstood. Tong ano, yabang.
Oh, Karoon na lang kakarampot. hindi, sige lang, para mag-away-away sila sa ano. Yeah. Pero yun yung di nila magets Oh, eh. Vince eh. Ang hirap. Yung Akala nila pinagdaanan basic. natin. Ako, kung ikaw naman pinagdaanan mo, Mayap, ako naman katakot-takot na judgment. Pati Yeah. pamilya ko nga ayaw na Same, nanay mo ayaw. Ako, pamilya ko ayaw. Yeah. Kasi nga, ang pamilya ko, puro doktor, engineer, abogado, tapos ito, puro kabastusan ginagawa sa internet. Kupal. Di ba? Pero, ngayon, nagbabago na, naayos na, nung nakikita nilang may Yeah. resulta. Kagaya nun, doon na naman papasok yun. Oh. Ibig sabihin, hindi ka gwapo. Hindi ako gwapo. Kasi Oo. lintik yung journey natin bago natin Oo. ma-meet yung followers na Hindi, ganito. alam ko talaga yung hindi ako engagement na gwapo. ganito eh. Kasi kung gwapo ka, DJ Lunyo, sasayaw ka lang eh. Diba? Ito naman si Lunyo. Ito pa si Lunyo. Alam ko. Diba? Oo. Ayun na yung double standards. Hindi lang sa pagiging magjowa. Ultimo sa pamumuhay, sa vlogging. Oh. Yung gwapo, sasayaw lang. Magli-lip sync nga lang. Pero si Lunyo, bro, kaibigan ko kasi yun, sobrang grabe yun. Lintik na yung itsura, height lang ang kulang. Pero lintik na yung itsura, lintik yung talent, lintik pa yung personality. Pag Height naano lang. mo, height Height lang ang lang. kulang. Puta, Kulang yun. lang sa ano yun. Pero ikaw may height ka eh. Nakikita ko. Yun nga eh, kaya nga ni-utilize ko na yung ibang diba? aspect eh. Mismo. O pangit ako sa appearance, hindi symmetrical yung mukha ko. Oo. O malupit ako sa ibang bagay. Yun. Parang ganun. Tsaka yung pick-up mo, lupitan mo. Wala, 5 years to pay yun. Ang dami na ano doon sa pick-up ko, 5 years to pay, mahatak Ang lang ganda. Putang ina. Nakita nyo si Ato sa personal, hindi siya pangit. Oh! Ang ganda ng balat. Maganda yung balat, may height. Putang ina, halimaw yung pick-up. Hindi, Yun lang nakakain masasabi na ko. lang. Ito maganda. Ito ang explanation dyan. Tumagos na kasi ako sa inyo. Kumbaga, okay na ako sa inyo. Pero kunyari hindi ako vlogger, hindi nyo ako kilala. Makasabay mo ako sa bus, itatago mo cellphone mo eh. Tayo na na-experience ko yun. Natatawa ako sa iyo, natatawa ako pag ganun yung banat mo, Hindi bro. na-experience ko yun. Nagtatrabaho, Pag diba? pangit, manyakis. Sakay ako sa jeep. Graveyard ako eh. Di gabi yung biyahe ko lagi. Pag sakay ko, walang nag-aabot ng bayad ko. Oo. Tapos lahat nakatago sa ano. Cellphone. Ang ginawa ko, sinasadya ko eh. Yung ibang pangit, pag naperahan ng, wag na natin i-drop name, may mga pangit dyan sa industry na nagkapera, nagkaroon ng fame, anong ginawa? Nagpaayos ng ilong. Oo. Nagpagluta drip, nag-ayos. Ako, nagpatanel ako, nagpaitim ako ng braso. Mas tinitindihan ko yung pagiging nakakatakot na itsura ko. Kasi gusto Tama ko nang yun. maging buhay na lesson, buhay na Oo, learning. oo. Like for example, i-judge mo ako, di mo ako kilala. Nakita mo ako based sa appearance ko, i-judge mo ako na kupal ako, masama ugali ko. Diba? Tapos pag nakilala mo, ay hindi pala. O, diba? Lesson sa yun. Okay, hindi pala dapat umaano. Ako naman, Ganun ko na siya tinignan. Ako naman, ever since, alam ko nung hindi pa ako vlogger, pag napapanood kita, napapanood ko si Rendon, napapanood ko si... Alam ko nang kahit papano, sa personal, iba to. Hindi to... Alam mo yun, kailangan na... Ang content creator, kailangan medyo triggering ka eh. Tama ba, mali? Tama yun sagad. Kaya nga, kung usapang trigger lang, Oo. may mas nakaka-trigger pa ba sa pinigsasabi ko? Di ba? Actually, yung sa'yo, double-edged sword eh. Mm. Nakaka-trigger sa babae. Kasi naano mo sa kanila. Pero yung ito yun eh, one thing about triggers, yung mga babaeng natitrigger sa'yo is because something inside of them natitrigger kasi nga, may may problema sila sa kalooban nila. Kasi wala naman akong sinasabi na parang ano yan eh, parang ganito yan. Bilang isang tao, ang nakikita lang ng tao sa'yo yung mali mong nagawa. Mismo. Ang i-voice out lang nila sa'yo, yung mali mong nagawa. Oo. Lahat naman ng pinagsasabi ko, yung maling nakikita ko sa galawan. Oo, Di ba? oo. Ngayon, pag may sinabi akong mali, tas na-hurt ka, Oo. ibig sabihin, ikaw personal, mali yun. Mali Mismo. sa'yo yun. Mismo. Pwede mo, may mga babae rin naman na dahil sa pagko-content ko, marami akong kino-content na babae, alam mo, tama ka. May sense naman eh. Di ba? Kasi Alam mo, may tama sense ka. eh. Kahit ako yung inano mo, parang mas naniniwala ako sa'yo. Di ba? Tama. Ma-hurt, ma-hate, yung hindi open. Oo. Di ba? Mismo. Tsaka yung something, parang ganito sa akin yung concept, kung baka spiritually speaking, sa spirituality sense, pag natitrigger ka kasi sa isang bagay, halimbawa, yan, natitrigger ka, narcissist. Uso Yeah. ngayon, Oh. narcissist. Guess what? Alam mo bakit ka natitrigger sa narcissist? Kasi may tinuturong lesson sa'yo yan. Maaring either narcissist ka rin Yeah. sa kalooban mo or yung self-worth mo mababa. Yun, Kaya ka yun, ina-attract yun. ng Totoo, narcissist. Parang ganun. Kasi kung
Kasi kung magaan kang tao, yung komportable kang tao, kilala mo sarili mo, alam mo yung galawan mo na hindi ka toxic, kahit anong makita mo sa internet, dead mo eh. Mismo. 'Di ba? Wala, di ka tatama, Pero pag matatawa ka pa na-hate eh. ka, pag nagalit ka dun sa napanood, ibig sabihin, nag-hit sa'yo yun. Nag-hit ako sa'yo. Mm. 'Di ba? Dapat nga, i-workout mo yun, pero hindi. Gagalingan mong mag-caption ng i-hate mo ako. Pero anyway, wala akong Oo. problema dun. Tsaka yung ibang tao kasi, alam mo naman yung mga tao sa internet, eto, yan, triggering na naman yan. Ibang mga tao sa internet, bawa, ikaw, nagkamali ka, or let's just say, example, Yexel. 'Di ba? Nagkamali. Kung makabash naman sa internet, akala mo naman ang titinon yung tao. Parang sa akin, yung mga ibang tao nambabash kasi alam nilang kulang sila eh. May insecurity sila eh. Totoo. Para lang masabi kong I'm better than you, ibabash na lang kita. Oo, yung mali mo, ika-capslock ko yan. Oo. Wala namang kasing hater, wala namang namumuna, wala namang basher na mas malupit ka doon sa binabash mo. Oo. Wala. Oo. Ako hindi ako nang babash. Akala Oo. nila binabash ko yung babae, hindi. Reaction yun sa'yo. Oo, reaction tsaka Oo. may mga idinadagdag ako. Kasi yung mga sinasabi, para lang siyang isinaboy na jolly na hindi mo alam saan patungo eh. Mami-misinterpret siya ng marami. Eh hindi naman lahat ng tao or ng pangit na lalaki ganito mag-isip. So pag na-misinterpret sila, madalas na natetake for granted pangit na lalaki. So kung doon ako pumapasok, mas ine-elaborate ko, mas sinasabi ko ano yung dapat. 'Di ba? Sinasabi ko lang kung ano yung sa tingin kong dapat, pero hindi ko sinasabing ayun yung tama. Okay ba yun eh? 'Di ba? Tama. Hindi ako nang babash, hindi ako nang hate. Tirahin mo na si ganito, ganun kasi. Tirahin mo na si Saka ganito. negative yung hate eh. Oo. Pag may hate ka sa katawan, lalo kang hindi gumaganda buhay mo, nagkakasakit ka pang Kung hayop hate ka. kasi, sa akin, sa internet sa internet, kung hate yung na-accumulate mo, Oo. hindi para sa akin, hindi magpa-progress yung ginagawa mo. Yes. Kung hate ng hate Yes, I agree. hindi magpa-progress. Kung hate yung ginagawa mo, Pero kung love, 50-50. gratitude, Masasabi natin yung Ano? 50-50. Tatamaan yung tatamaan, lulupit yung mga makakaintindi. oo. Tapos balanse, kailangan talaga may di nakakaintindi. Kasi pag naintindihan ng lahat, Mm. di lahat malupit. Oo. Lahat malupit, nasa sobrang lahat malupit, wala nang like for example, ano ba? Gusto mo ng kwek-kwek, wala nang magtitinda ng kwek-kwek. Kasi Tama. may binitaw ka na game na Oo. pampalupit, na Oo. lahat umangat na, Yun. lahat lumupit na. Hindi na balanse yung Kumbaga mundo. nga, kung lahat bilyonaryo, sino maglilinis ng banyo? Alam mo, yon. Kaya, hindi dapat, lahat ng sinasabi mo, natural lang na may hindi makakaintindi. Oo, Kasi totoo. yung mga nakaintindi, nag-next step na eh. Nag-progress na dun sa fucked up lifestyle nila eh. Dahil napakinggan ka nila, okay, nag-proceed na sila, in-apply yung sinabi, natutunan sa'yo, nag-progress na sa next level. Eh yung di nakaintindi, andun lang siya. Andun lang siya, nag-hate comment siya eh. Pang-up ng post yun eh, engagement yun eh. Perfect example na nga lang eh. Si Wamos, binash ng binash dati, binash ng binash. Okay, natapos na yung pandemic, yung nang mabas, nanghihintay pa rin ng 10,000 ni Cayetano. Pero si diba? Wamos, milyonaryo na. Totoo. Kahit anong sabihin mong negative doon, Di ba? kahit anong ibato mong negative doon, Oo, ang nagmamatter sa dulo, kung sino yung may resulta. mismo. Diba? Like for example, batuhin mo ng kung ano-anong negatibo yung si Wamos patungkol sa kung ano mang issue niya na hindi ko naman alam. Tapos Oo, ikaw, dulong-dulungan ka malupit. oo. Tapos may, like for example, may matikas na tao, kanino siya makikahalubilo? Doon sa may resulta o sa'yo na dulong-dulungan? Sa may resulta, syempre. May resulta. Diba? Resulta talaga yung nagsasabi. Wala Kaya silang nga, paki sa kung paano mo ginawa. Oo, Paano yung journey. oo. Gusto nila resulta. Pero hindi rin nila alam na mapapaputin ka na lang sa journey. Oo. Parang, di ba, na pinagdaanan mo. Mm. Pero, naiintindihan mo, kaya pala ako umuwi. Oo. Galing Dubai. Yeah, legit. Kaya legit. pala hindi ako nag-work sa Dubai. Ako kasi nangamote. Ikaw sabi mo, nangamote ka din doon. Oo. Ako din, nangamote ako doon. Parang, hindi eh. Parang na akong patay doon, bro. Legit. Alam mo yung parang gulay ka na. Walang purpose. Yeah. Kahit ako, ganun din ako. Tapos pag uwi ko dito, kaya pala. Mm. Pinagko-content pala ako. Kaya pala ako natanggal sa trabaho. Kaya pala ako. Ngayon, kahit pa paano, hindi naman sa sabihin na natin, kahit sweldoin mo lang dito, sweldong call center, ang saya ng ginagawa natin, bro. Hindi ka puyat. Ay, hindi nga eh. Hindi ka puyat. Paano ba masasabi natin? Kasi pag kinumpare natin yung ginagawa ng nasa corporate sa ginagawa mo as content creator, mas madugo eh.
No, totoo. 'Di ba? Pero parang naglalaro ka. Parang, 'yun. Oo. Kasi baka ma-misinterpret nila, parang isipin nila ganito, punta-punta lang sa ganyan, Mm. kwento-kwentuhan lang kay ganito, Mm. trip-trip lang, pera na. Mm. Hindi. Hindi. Ang hirap Pinag-iisipan din namin. i-explain, tsaka ang hirap idikdik sa kanila. Mm. Ang masabi ko, try nyo. Yeah? Mm. Testing nyo, maging content creator. Basic lang, sigaw-sigaw lang pala sa internet, pero nakikita nyo na pala nasa YouTube lahat ng tutorial, gawin nyo. Kasi ako, di naman ako pinanganak na ganito Oo. Diba? Tama. Testing nyo. Tama. Testing nyo. Hindi siya ganun kadali. Hindi siya... Actually, na-realize ko wala talagang madali sa mundo. Tsaka kung nag-aim ka ng mataas talaga na something, Oo. di ba? Kailangan may gawin ka rin na karumal-dumal na something na grabe yung hirap, grabe yung sacrifices. Mm. Kasi hindi pwedeng petics ka lang, tas boobs. Mm. Unless gwapo ka or maganda ka. Di ba? Madali talaga ang buhay ng mga gwapo at maganda. Totoo. Easy. Kaya Easy. nga sa mga gwapo at maganda dyan, tas hindi kayo mas malupit sa mga kagaya namin pangit na nag-excel sa buhay, ang bobo nyo na sagad. Mismo. Promise, real talk. Oo. Diba? Totoo. Yung mga kagaya namin pangit na pinipilit maging content creator, may sila Elineo, sila Boy Tapang, kumain na ng tae, kumain na ng apoy, hindi pa nagka-blue check Hindi pa nagka-blue check. Di ba, ikaw gwapo ka, magpapakyut ka lang, maganda ka, magpapakyut ka lang, magta-thirst trap ka lang, Oo. tatagos ka na, influencer ka na. Oo, Di ba, influence. public figure ka na. Do you consider yourself as an influencer? Sa akin, hindi. Ako, mas gusto kong tawag sa akin na kuya ng lahat ng mga pangit. Supremo ng mga lahat ng mga pangit. Kasi Oo. ayun yung trip ko Bukod sa gusto kong sumikat, parang doon ko na lang din nakuha yung purpose nung trippings ko. Mm. Ang daming pangit ang na-move. Diba? Dati inuuto-uto sila. Kung ikaw pangit, ako naman tito. Yun naman yung mga namove ko. Uy, may pag-asa pa tayo. Yeah! Diba? Kakagat pa sila. Ako, supremo ng mga pangit hanggat nabubuhay ako, Oo. dapat walang pangit na nate-take for granted. May isa kang interview, sabi mo, nakita ko na kino-consider mo sarili. Doon ako nakarelate sa'yo din Ayoko rin tawaging influencer kasi ang feeling ko sa influencer, May, pogi, model. tsaka may influensyang Oo. nasa mainstream. Tapos yung aesthetic, Yeah. Instagram, yan ang Yeah. influencer Oo. for me. Pero sabi ko, hindi ako ganyan Content creator ako. Oo, sabi mo. nagko-content. Gumagawa ka ng content, tapos Kumo-content. anong content? Oo. Diba? Yun na yun. Oo. Mahaba Oo, content mahaba. creator ka. Mm. Anong content? Para kaninong content? Parang mahaba siya. Hindi siya. Oo. Mission siya actually. Oo. Mission siya kasi kung nagko-content ka tapos wala ka namang mission, Oo. wala Para ka lang tumitira sa hangin Walang paroronan. Oo. Diba? Yun, tama. Pangit lives matter. Mm. So ikaw, final words mo na lang siguro to bago tayo magtapos sa mga sad boy pa rin na pangit. Ano ma-advise mo para ma-improve nila yung buhay nila? Ang dami kong nakikita, mga sa TikTok, POV daw, POV. Oo. May mahirap kang boyfriend. Napakita nila yung barya nila. Putrip sila tugtog. POV daw, hindi. Tapos may sad music. Hindi para magganon. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, ito yung babae, ito yung masarap na buhay. Ngayon may daan dyan, daan ng mga gwapo yun. Pila ng mga gwapo yun. Kailangan mo lang ma-determine na, pila pala ng gwapo to. Paano mo ma-determine yun? Pag fail ka ng fail dun. Di ba? Hindi totoo yung Hindi totoo yung pag may tiyaga, may nilaga. Oo. Pupunta ka dun sa trip mong pamilya. Babae, anak, love story, tapos masarap na lifestyle. Imagine yung daan na tinatahak mo ng buwan-buwan, taon-taon, parang hindi nagpa-progress. Check mo na maigi, ibig sabihin, daan ng mga gwapo yun. Ngayon, ikaw, makakadaan ka ba dun sa daan ng mga pangit na malulupit? Hindi rin. Mimisyonin mo pa. Mimisyonin mo pa. Kailangan mo maging malupit na pangit para ka ma-recognize ng society. Yun yung, ako mas gusto kong sabihin na ganun, para ma-recognize ka ng society, para maging impactful ka na tao. Kasi hindi naman pwedeng influencer ka lang, vlogger ka lang, sikat ka lang, may pera ka lang, tapos sino ka sa bayan nyo? Anong naiambag mo sa bansa? Yun nga, ang lalaki nga daw, di ba, is measured. Hindi sa ganda, hindi sa Sa itsura. na-provide. Kung anong kaya mo i-provide. Oo.
kailangan mo rin Value. maging impact. Oo, maging impact sa mundo. Kaso ano na siya eh, broad na paliwanag na siya, masyadong malayong mission na siya. Umpisa mo sa step 1 bilang isang pangit na lalaki na walang pera, palupitin mo yung sarili mo muna. Hindi para makuha mo yung babaeng gusto mo. Ito ako na nagsasabi sa inyo, yung pag naging malupit ka na pangit, yung para makuha mo yung babaeng gusto mo, sobrang wala nga siya sa 1% eh. Hindi siya para sa maging impactful na mission. Mismo. Kasi kung ganun ka kababaw, papalupitin mo yung sarili mo, magpapapera ka, papataasin mo yung value mo sa society para lang makuha yung gusto mong babae. Basic yun. Walang kwenta yun. Ikaw pa rin yung pangit. Na-amplify lang yung Ikaw pa rin kabobohan mo, yung pangit na pero may pera ka lang. Kailangan mo maging impactful Oo. na tao. Na pangit. Oo. Kailangan mo maging confident na pangit. May Pero ganun hindi eh. yabang Oo, hindi yabang. Magkaiba yung Meron confidence kasi sa yabang. ito bro, recent na experience ko lang. Meron kasi akong mga, hindi naman sa pangit, pero yung, alam mo yung takot sa gwapo. Halimbawa, tayo, nagiinuman tayo niyan. May mga chikakas. Okay. Mga chikakas. May umupong gwapo, takot. Kasi feeling niya, Aagawan siya. madidisregard na siya. Na paarang paalisin mo na yan. Paano? Ano, Mali yung ganong aura. Ayun yung Na ako, pagkataong mali. Sabla yun. Insecure. Naaamoy ng babae yun. Oo, wala na. Supot ka na agad sa mata niya. Supot ka na. Ako parang, ano naman kung may gwapo. Sa ganun, like for example, sa inuman na ganun, makakita ka ng babae na Oo. nawala kasama yung hindi kagwapo ang lalaki. Bakit? Simula't simula pa lang, minimission niya na yun. 'Di ba? Ginagalawan niya na. 'Di ba? Mag-e-effort ka pa rin gagalawan mo. Hindi ka gaya ng gwapo dumating. Kursunada na agad siya yung pipili. Pero ikaw bilang isang pangit na lalaki, pag may kursunada ka, mimisyonin mo pa, mag-e-effort ka pa. Matrabaho nga lang, pero posible na pangit ka. Yes. Pero mag-step up ka. Parang Yes. makadiga ka. Pero gagalawan, hindi yung para paalisin mo na yan para wala akong kalaban. Hindi. Survival eh, palupitan. Okay. Malupiton. Shout out. Yan. Ano yung tapos kasunod, Pag naging malupit ka na pangit, Oh. anong kasunod? Ano Anong pa? kasunod doon? Diba, sabi mo gusto mo palupitin yung maging malupit ka na pangit. Okay, ano pa? Sa susunod na yon kasi nga, yung maging malupit ka na pangit, matrabaho na yun eh. Pag sinabi ko lahat ng 7 step dito, di mo mapoproseso. Di ba? Pag nagawa mo na yung first step, balikan mo ako, sasabihin ko sa yung second step. Oh. Yung pagiging malupit na pangit, usually ano ba yan? Ayusin mo yung pera mo. Tama? Paano nga wala kang ang pera eh? Magpapera ka muna. Yun nga. Paano ka pepera? Paano ka pepera? Sige. Na pangit? May magsasabi dyan syempre, content creator kay, marami kang pera, content creator kay. Sige, hindi tayo lalabas sa pagiging content creator, sa pagiging vlogger, pero pangit ka, napapaperahin kita, okay? Kalokohang wala kang cellphone, pinapanood mo to eh. May cellphone ka, may data ka. Tapos ang malaking hiwaga dito sa mundo ngayon, walang trabaho, naka-iPhone ka. Malinaw yan. Malinaw yan, naka-iPhone ka, may data ka. Mismo. Ayaw mong mag-vlog, hindi ka pang vlog, pero pangit ka na lalaki na gusto mong pumera sa pamamagitan ng content creation. Ito alam ko na nakikita nyo sa mga reels, sa mga TikTok, video ng Kapinpin Brothers. Video ni Malupiton, pero ibang page yun. 'Di ba? Nire-re-edit. Ayun yung gagawin mo. 'Di ba? Magre-re-upload ka ng kung sinong sikat. Ngayon, re-upload mo. Araw-arawin mo 'yon. Nagiging content creator ka. Nag-e-edit ka, nag-upload ka. Nang hindi mo mukha 'yon. May revenue 'yun. Ako na nagsasabi sa inyo, kaya nga yung mga tatay, yung mga nanay na nakadiscover nung may trending na video, ilalagay nila yung mukha nila dito sa gilid. Ganun na ganun yun. Nagre-re-upload ka ng trending na video. Doon ka pepera. Bukas may pera na ba? Hindi. Kagaya sa amin, hindi namin alam kung bukas pumera na ba kami. Pero ang ginawa namin, ginawa lang namin ang ginawa. Mismo. Ganun ka din pepera, may cellphone ka, may data ka. Gano'n ka katagal nang walang kita? Facebook. Ito yung totoo. 1 taon. Ako 2 years. Putang ina, buti ka pa. 1 taon. Ako 2 Yung years. sa akin- Pero may mga sponsor yun. Pero 2 years walang monetization. Yung sa akin 1 taon, actually parang sa 4 months, monetize na, may engagement ako, pwede ko nang perahin yun. Enough ko lang. Kasi nga yung mga videos ko dati, 1 minute and 30 seconds lang sagad. Setup, punchline, papapapang, ang bilis. Ang bilis. Ngayon, ayoko siyang lagyan ng ads kasi nga gusto kong tuloy-tuloy mai-convey yung message ko sa tao. Kaya wala siya, enough. Ako yung nag-off. Inon ko lang siya nung umuwi na ako dito sa Pilipinas. Grabe, no? Grabe yung drive mo, bro. Tapos, Sobrang- akala nila, sarap ng buhay. Oo. Ino-off ko yun, lunok dignidad yun. Ang iniinom kong kape, nakakaw na kape.
Kasi office boy ako eh. Puta na, nag-uuwi ako ng mga Nescafe Gold na gano'n kasi ang daming stocks dun eh. Oo. Nakakaw na kape. Vlogger, madaming views, million views, daming shares. Tapos walang makain. Off-cam, nagkakape. Di ba? Oo. Last week pa nakatikim ng kanin. Di ba? Tama. Ayun yung, gaano mo kagusto? Ayun Mismo. muna pala. Mismo. Bago kita turuan paano pepera bilang isang pangit na lalaki, sagutin mo muna, gaano mo kagusto? Di ba? Kasi ako, gustong-gusto ko talaga maging pangit na malupit, na may pera, may resources, impactful na pangit. Gaano mo kagusto? Kasi pwede kong ituro lahat dito on how to maging malupit na pangit. Pero ikaw, gaano mo kagusto? Ayoko siyang, sabihin mo na, hindi. Ayoko sabihin kasi valuable siya eh. Valuable knowledge yun. O yung Hindi para ibenta ko Oo. Pag nakausap ko in person, nakita ko na pwede to. Tsaka ko lang ibibitaw, pero para ibitaw dito, hindi na. Kasi masyadong valuable yun, yung knowledge na yun, paano ka magiging malupit na pangit. Hindi ako gagawa ng course, hindi ako gagawa ng libro. Hindi. Impactful. Marami akong apprentice na hindi kagwapuan pero malupit. May mga kino-coach nga ako. Tangina, mas mayayaman pa sa akin. Kino-coach ko sa patungkol lang sa paano hindi maging supot sa babae. Imagine, mas mayaman ka sa akin, tas panis ka sa akin sa ganyan. Daming ganon, bro. Madaming ganon. Libre. Oo. Baka sabihin kasi, gagawa ng course yan, gagawa ng libro yan. Hindi. Sa sobrang valuable lang, hindi ko lang siya para ilapag kung kani-kanino lang. Tama. Diba? First step, gusto mong maging pangit na malupit na may pera, sagutin mo muna, gaano mo kagusto. Na-excite si AJ, yung nagko-control na si Direct AJ, na-excite. Malupit na yan si Bossing, grabe to eh. Oo. Grabe to set eh. Pang Tony Talks eh. Tony Talks. Diba? Kaya tawag na nga sa akin, Tio Boy eh. Diba? Pang Tony Talks na yung setup eh. So malupit na. Malupit na yan. Sige to, bago tayo magtapos, promote mo naman yung mga gusto mong i-promote. Sa YouTube, Ato Pangit, lalabas na yan. YouTube channel ko yun, Ato Pangit. Sa Facebook, Ato Pangit, lalabas na rin yan. Lagi kang page ni Ato, di ba ganon ka? Pero pag masyado mahaba yung page na Ato and Friends, Oo. type nyo lang kahit saan sa internet, Facebook, TikTok, YouTube, Ato Pangit, lalabas na yan. Tapos yung merch ko, ito Black Manila suot ko yung shoutout. Yan. Black Manila, Sharon Vizcara. Pero yung merch ko mismo, yung merch ng mga pangit, nasa TikTok shop, exclusive. Nasa TikTok shop. Ayun lang naman. Ganda nga eh. Ang ganda ng t-shirt mo. Nakita ko dun sa vlog mo eh. Sobrang ganda. Grabe. Ayun yung isa sa mga, actually, maliit na lang to. Maliit na gesture lang to sa pagiging malupit na pangit. Kasi, usually, pag pangit ka na lalaki, sinuot mo tong ganto. Sinuot mo tong ganyan. Tapos yung ganong pananamit, usual na nakikita sa gwapo. Tangina, piling gwapo. Diba? O, kaya may brand na ganto. Una, may nagsabi, sinong tanga magsosot na may pangit na nakalagay. Diba? Sinosot na namin ngayon. Hindi mo na ako pwede sabihin piling pogi. Ayan na nga, dinideclare ko na nga. Diba? Tailor-made para sa mga lehitimong classes na pangit. Actually guys, quality talaga nung nahawakan ko yung tela. Sagad. Makapal. Sagad. Parang, hindi ko pwede sabihin yung brand. Local brand na US quality. Ganda ng tela. Ang ganda ng tela, to be fair. Pangit yung nakasulat. Pero nga, beside nung ayoko na kasing maging kalait-lait yung salitang pangit eh. Tama. O pangit yung word, pangit yung nakasulat. Pero pag nasuot mo, sarap, komportable, solid. Pangit yung nakasulat pero yung quality, sagad. Yeah. Nasa TikTok shop. Yan. Ayun lang. Yung TikTok shop, anong pangalan? Pangit Lives Matter shop. Kahit pangit lang, lagay mo pangit shop, lalabas na yun eh. Yun ang gusto ko. Pag sinabi mong pangit, ako yung lalabas. Di ba? Ang galing mismo. Sa pamamaraan na yun, hindi na pwedeng gamitin panlait yung word na pangit. Grabe to si Ato. Ang sarap kalikutin ng utak. Parang bitin nga yung isang oras dito. Kulang yun. Kulang dito eh. Mismo. Pero kailangan na natin tapusin to. Ako naman, bago tayo magtapos dito, gusto ko lang sana unang magpasalamat syempre sa Shift International. Siyempre sa RWGI, Richway Global International, yan, yung skincare na ginagamit natin. At siyempre, hindi magiging posible to kung wala si Direct AJ at si Boss Uno ng Ilaw Digital Media. Maraming salamat. Yan sinasabi mong magandang gamit, di sa akin yan. Diyan no, dun sa pangit dun. Malupit na pangit. Si Bossing.
Kaya Yun. pagpasok ko kanina, Oo. magka-wavelength kami, para kaming close talaga agad. Oo. Ganun yun, yung mga Oo. malulupit na pangit. Oo, Once mag-meet sama-sama. yun, yung aura nun, nagtatagpo na. Para kaming magpinsan, uy, yo, close agad. Ganun, totoo yun, totoo yun. Mismo. O yun lang, maraming salamat guys. Mag-subscribe kayo sa channel ko. Siyempre, para naman maka 100,000 naman tayo ba subscribers bago matapos ang taon. Basic sa'yo. Sana. Ikaw din, basic sa'yo eh. Hindi tatrabaho yung Naka 1 million ka na nga eh. Diyan! Facebook. Hindi, sa YouTube. Iba sa YouTube Oh, talaga. iba. Iba laban sa Testing YouTube. natin, tatrabahuin. Oh. Spotify din. Follow, rate, subscribe. Yun lang. Maraming salamat. Ito ang paborito yung Tio, si Tio Bry. At syempre, kay Ato, maraming Yeah. salamat. Yes. Love ko ten. Yeah. Ayop. Dream come true to. Itong podcast na to. Mismo. Okay, salamat. Babaero daw ako. Sinong may sabi, magkakating labi, hindi naman totoo. That's bullshit, man.